Yo, good morning Tong TV. Ngayong umaga, araw ng Merkules, sumabay tayo sa mga time check, mag-alas 5 na. So, it's 4:55 or something. At maaga tayong kikilos dahil nagsisimba po tayo. Araw-araw naman po yung misa dito sa amin. Pero ngayon nabago yung schedule ng tuwing umaga na. So, linggo hanggang Sabado may misa tayo ng umaga, alas 6 ng umaga. At sa araw ng linggo, 2 beses po yan. Merong alas 6 ng umaga, meron pong alas 6 ng hapon. So, sisimba po tayo. Samahan niyo po kami, ako. Tara, simba tayo. Yo, time check. Mag-alas 6 na. So, malapit lang naman dito sa aming simbahan at lakad lang. So, kita-kita na lang doon. Nagtanong yon, sabi niya. So, yun na nga po at kami nag-aalmusal na. Pero ang alam ko, Tapos na po yung misa at simba po tayo. Yo guys, andito na tayo sa bahay at tapos na po yung misa po. At nakakain na po tayo ng lugaw. Binubusog ako daw. Sarap. Kasi nag-almusal po tayo kaninang maaga pa na kung saan sumabay tayo sa anak ko kanina. Kumain ng pandesal, tapos simba, tapos lugaw. Ang sarap, ang init, tapos ang sahog niya baka. Busog talaga kami. Maraming salamat sa lugaw. Ang sarap. Si Mami po yung rason bakit tayo naging kausalista. At siya yung pangalawa kong ina, bukod sa nanay ko. Siyempre bukod din sa nanay na asawa ko, na nanay ko rin. Siya din. Nanay ko rin siya. Maraming salamat talaga, May. Busog ako. At yun nga po, may dagdag ko lang po na kung saan ang naging gospel po natin ngayon sa araw na to ay Marcos chapter 6 verse 1 to 6, na kung saan si Jesucristo kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa kanyang sariling bayan po, sa bayan po ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan sa araw po ng pamamahinga, so Sabbath day, siya ay pumunta sa isang sinagoga at doon siya ay nagbasa ng mga kasulatan at kung saan parang siya'y tinanong kung saan daw galing yung kanyang karunungan at yung paggawa ng mga miracles. Sino daw yung nagbibigay sa kanya ng karunungan. Ibig sabihin, naghihinala at hindi naniniwala sa kanya yung mga kababayan niya. Kung saan sinabi pa sa kanya, di ba't yan yung anak ng karpentero? Si Jose, na anak ni Maria. Kasama yung mga kapatid niya. Binanggit pa yung mga kapatid ni Jesucristo. Na kung saan ay nalungkot si Jesucristo. Siyempre nakakalungkot naman po talaga yan. Kung saan ay, sabi nga niya, walang propetang kinikilala sa sarili niyang bayan. At ayun po yung naging sermon ng ating pare kanina sa simbahan, na sabi nga niya ay mapalad siya dahil dito siya sa parokya namin na talaga na kung saan kung doon daw siya sa sarili niyang bayan, baka daw may mga nasabi sa kanya yung mga tao na nakakilala sa kanya. At bigla ako napaisip habang pinapakinggan ko yung sermon ng aming parents na si Father Jerry. Napakasimple lang sinabi niya, pero napakalalim at saka maiintindihan mo talaga ng gusto ka agad.
tatatak agad sa'yo na kahit ano pang ipakita mo na kabutihan or yung mga bagay-bagay na hindi nakasanayan ng mga kapwa mo na nakakilala sa iyo, i-judge ka agad nila. I think it's mali. Kasi hindi ko rin maipaliwanag. Pero nakakalungkot isipin dahil sa panahon ni Hesus Kristo, kung alam lang nila kung sino si Hesus Kristo. Kaya napakapalad po natin. Dahil kahit hindi po natin nakasama ang ating Panginoon, hindi natin siya nakasama sa henerasyon, nakilala, face to face. Pero patuloy tayong naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Napakapalad po natin. So, yun lang po yung ano po natin yung sa araw na to. Maraming salamat po. Inaanyayahan ko po kayo. Araw-araw po may misa po sa mga kabarangay ko dito sa Barangay Malanday. Araw-araw po may misa tayo alas 6 ng umaga. Tuwing linggo, alas 6 ng umaga at alas 6 ng gabi. So, hanggang sa susunod po, Diego Lauras.